May sariling tinig ang pera. Ito'y bumubulong ng mga pangako ng kaligtasan, kalayaan at kabuluhan. Ngunit sinasalugat ni Jesus ang ingay na ito ng isang matinding babala. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang salitang kayamanan ay hindi lamang pera, kundi isang katunggaling Diyos, isa na umaagaw mula sa ating Diyos ng ating tiwala, oras at pagkabalisa. Paano natin malalamang ang kayamanan na ang naging Panginoon natin? Sinasabi ng Hebreo 13:5, maging malaya kayo sa pag-ibig sa salapi. Maging kontento na kayo sa inyong kinalalagyan. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang pag-ibig sa salapi ay sintomas ng paglilingkod sa kayamanan. Ito'y lumalaki kung saan maliit ang tiwala sa Diyos. Ngunit sinasagot ng Diyos ang ating takot sa kakulangan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pangako. Hindi, talagang hindi, walang pagkakataon na kita iiwan. Kapag tumakas ang kayamanan, ang ating Diyos ay nananatili. Kapag bumagsak ang ekonomiya ng lahat ng bansa, ang Diyos ay nananatiling nakatindig sa kanyang katapatan. Gayunpaman, madalas na nagtataka pa rin tayo. Magkakaroon kaya ng sapat para bukas? Sinagot ito ni Pablo ng may katiyakan. At ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pansinin ang salitang magbibigay. Hindi isang posibilidad kundi isang garantiya. Pansinin ang sukatan. Hindi ayon sa ating naipon o sa ekonomiya, kundi ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Ang Diyos ay hindi nagbibigay mula sa isang limitadong imbakan. Siya ay nagbibigay mula sa isang walang pagkaubos na kayamanan na iniaabot niya sa atin, hindi dahil sa ating pagiging karapat-dapat, kundi dahil kay Kristo Jesus. Ang mga talatang ito ay bumubuo ng isang espiritual na balanse. Sinusuri ng Mateo 6:24 ang katapatan ng ating puso. Inirereseta ng Hebreo 13:5 ang lunas ng pagiging kontento na nakaugat sa presensya ng Diyos. Ang Pilipos 4:11 naman ang nagbibigay ng kumpiyansang ang bawat tunay na pangangailangan ay tutugunin ng Diyos. Kaya suriin natin ang ating mga pagkabalisa ngayon. Kapag nag-aalala tayo tungkol sa pera, hindi tayo nagiging maingat, naglilingkod tayo sa kayamanan. Ngunit kapag nagpahinga tayo sa Diyos na nagbigay na sa atin ng kanyang sarili, matutuklasan natin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang laman ng ating taguan, kundi ang Diyos na nakahawak sa ating kamay. Ang pagiging kontento ay hindi kawalan ng pagnanasa, kundi ang presensya ni Kristo. Mas mayaman tayo kaysa sa ating nalalaman, sapagat ang Diyos ng walang hanggang kayamanan ay nangakong ibibigay niya ang ating pangangailangan. At hindi pa niya binigo kahit isa sa kanyang mga anak na nagtiwala sa kanya.